Ang title po ng ating message sa umaga ito, another teaching message from the Lord, The Enemy of Unity. Part 2 ito nung last week. Hindi ko na nilagyan ng title of part 2. At least tapos naman yung message last week. Last week kasi, the power of unity. Ngayon, kadugtong ito. The enemy of unity. Meron pong kalaban ang unity. Meron akong napapanggilan na mga sermon sa ibang pastor. Karamihan sa kanila, siya sabi, the enemy of unity is envy, jealousy. The enemy of unity is rebellion. The enemy of unity is selfishness. Tama po lahat yun. Walang mali doon. At marami daw kalaban ang unity. Kaya the enemies, yung ibang title, the enemies of unity. Pero this time, isa lang ang ilalagay ko, the enemy of unity. Alam niyo kung bakit? I consider it na isa lang kalaban ng unity. And that is letter P. Sino makakaula? P. Sino? The enemy of unity is pogi. The enemy of unity is pride. Pride. Pride is the enemy of unity. Alam niyo po ba na ang pride ay nagmula kay Satan? Never na nagmula ang pride sa Diyos. Because pride is an enemy of God's kingdom. Si Satan ang unang-unang pinanggalingan ng pride. Si Satan din ang humakot ng maraming angelic host sa langit. Almost 1/3 ng angelic host, hinakot niya, kinonvince niya. Sa galing niyang magsalita, kinonvince niya. Yung nasasakupan niya under his authority as music director, worship director sa heaven, yun nasasakupan niya, nakonvince na sumama sa kanya. And they rebelled against God. At ang mission ni Satan, na ginawa niya, sarili niyang mission, the desire of his heart is to establish his own kingdom and to be like God. Nagkaroon siya ng nasa desire, selfish desire to become like God. Kaya babasahin ko sa inyo sa Isaiah chapter 14, verse 12, ang sinabi ni Satan. Isaiah chapter 14, verse 12, pababa. Ito po yung nagrebelde si Satan sa Diyos. Ito nyo, papansin nyo, sa kanya rin nagsimula yung salitang, ako, I, me, myself. Puro ako. Tingnan nyo. Verse 12, how you have fallen from heaven, sabi ng Diyos. Paano ikaw ay bumagsak mula sa langit? Morning star, son of the dawn. Sa Hebrew, yung morning star ay Lucifer. Sa mga modern translation ngayon, sinasali na morning star, son of the dawn, or son of the morning. No? Star of the morning. Mapapansin nyo, si Jesus may ganyan din title. Star of the morning or morning star. Pareho sila may ganyan title. Bakit? Kasi nung bumaba si Jesus, nilaban niya Satan, tinapatan ng Diyos si Satan. At ang tinapat niya ay ang anak ng Diyos, ang Diyos ng kataon tao, si Jesus. Kaya pareho sila ng title eh. Tinapatan ni Jesus si Satan. And Jesus defeated the devil when He died on the cross and was resurrected. Panalo si Jesus. Purihin ng Panginoon. Kaya iba nagsasabi, ba't ganun sa mga modern Bible translation? Imbis na Lucifer ang isalin eh, morning star. May deception yung translation niya, NIV, yung iba pa modern English translation, may deception, kay Satanas yung mga yan. At ang tama lang ay King James Version. Alam po ba, merong mga King James only people
Mga extreme sila. Sa kanila, pag ikaw ay nagbasa ng Bible at hindi King James, hindi salita ng Diyos ang binabasa mo. Sa kanila, gano'n. Pag ikaw na born again, hindi King James ang binasa mo, kaya ka na born again, hindi ka totoo na born again. Ganyan ka-extreme yung mga King James only people. No? Nagkoko sila division, confusion sa body of Christ. At sila sabi nila, ang NIV sa demonyo, nabasa niyo ba yun? May pinopost sa Facebook, sa demonyo daw yung NIV, may mga scriptures na inalis, pati yung ESV, NASB, yung modern translation sa demonyo daw dahil may mga inalis na mga scriptures. Hindi po totoo yun. Walang inaalis. Hindi nag-alis ng totoong scriptures ang mga modern translation. Ang King James po ang nagdagdag. Yan ang issue dyan eh. Ang King James nagdagdag. Sapagat na-discover, nung nakuha na ang marami manuscript, pinagtapat-tapat, nagkakahawig, except yung pinagkunan na iilang manuscripts ng King James Version, iilang lang yon na pinagkunan, at may mga idinagdag salita. At they found out na yung mga idinagdag na salita sa King James ay mga personal footnotes, personal commentary ng mga tao na kumopya doon sa pinagkopyahan at pinagkopyahan ng King James Bible. So don't be deceived. Hindi po totoo ng NIV ay galing kay Satanas, maging ang New King James Version hindi nila nire-recognize. Ang dami, ang King James, masyadong obsolete na ang English niya. Ang daming hindi na ugma sa panahon natin ngayon. Example na lang dyan, salitang by and by. Sa panahon natin ngayon, ano ang by and by? Miya-miya. Sa panahon ni King James, by and by means right now, immediately. By and by, immediately. Sabi Jesus, enter into your closet and pray. Pag magpe-pray ka, enter into your closet, i-translate mo ngayon yun. Pumasok ka sa loob ng iyong cabinet, lalagyan ng iyong damit sa closet mo. Doon ka mag-pray. Baka pumasok na, hinahanap ka ng asawa mo, nasaan ka? Nandito ako, sa loob ng cabinet, sa pinagsasabitan ng mga damit natin. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, enter to your closet. Noong time na yon, ang closet it means room. Sa panahon natin ngayon, closet means cabinet, lalagyan ng damit. hindi pwede. Okay, saka tatalakay nga, So, sa modern translation, morning star ang salin sa pangalan ni Lucifer na Lucifer. And Lucifer means morning star. Okay. Walang problema kay morning star, kay Lucifer. Malaga si Lucifer po ito. Itinutukoy dito. No? At sabi, ikaw ay bumagsak. Ikaw ay lumagpak mula sa langit. Lumagpak ka sa mundo. Para ba siya, ikay tala sa itaas na lumagpak. Inihulog ka ng langit. Di ba, minsan meron tayo mga kaibigan, makatulog sa, salamat. Kumari, talagang, ikaw lang ang makasasagot sa problema ka. Kung problema ko, thank you very much. Talagang hulog ka ng langit. Pag ina-analyze mo, hulog ka ng langit. Sino ba inihulog ng langit? Si Lucifer. Kumari, hindi ako si Lucifer. Hindi ako inihulog ng langit. So, minsan hindi natin naintindihan mga expression natin. So, inihulog siya ng langit, na-kick out siya sa heaven because he rebelled against God. No? At sabi dito, ito ang kasalanan ni Lucifer. The sin, the first sin of the devil is pride. At ang pride niya ay sumisigaw, nagdi-declare na sinasabing ako, akin, ako lang, I, me, and myself. At in-express ni Satan sa mga susunod na talata. Sa verse 13, sabi, you said in your heart, I will ascend to heaven, to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the Mount Saphon. I will, verse 14, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Verse 15, but you brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Sabi dito, ako'y aakyat sa langit. Magiging katulad ako ng Diyos at sasambahin ako ng mga nilikha ng Diyos. Nagkaroon siya ng selfish ambition to become
like God. No, kung bago pa nagbabasa, how come na nagawa ito ni Lucifer? Wala ba siyang isip na hindi niya inisip na God created him, na wala siyang match case sa Diyos, na anytime pwede siyang dalhin sa lake of fire at parusahan? Hindi po naisip ni Lucifer yan. Ano kung bakit? Walang revelation si Lucifer that God is holy at ang holiness ng Diyos hindi ko konsinte sa kasalanan. Ang alam lang ni Lucifer na kung sino ang Diyos, God is love. No? Kaya He created all things because He loved to create things. He loved to create people. He loves to create angelic hosts because God is love. Yun ang alam ni Lucifer. Ang hindi niya lang, kaya lakas ng loob niya, humakot pa siya ng mga angels from heaven. Imagine na divide ang mga angels sa langit because of Lucifer's rebellion. And that rebellion, yun po ay manifestation, bunga, anak lang ng pride of Lucifer o pride of the devil. Kaya kapag meron kang pride, magmamanifest ang selfishness, rebellion, envy, jealousy, no? Ano pa? Adultery, idolatry, lahat ng sins na maiisip nyo, ito ay anak lang ng pride because pride is the mother of all sins. And pride originated from the devil. Selfishness, self-centeredness, no? Ambition, selfish ambition, greediness, fornication, adultery, idolatry, murder, pagnanakaw. Lahat ng yan ay anak lang ng pride. Kaya the mother of all sin is pride. The greatest sin in the world, in heaven and under heaven, on the earth, the greatest sin is pride. But the greatest virtue in God's kingdom is humility. Humility. Kung pinakamalaki, dakilang kasalanan sa langit at sa ilalim ng langit sa ibabaw ng lupa ay pride, ang pinakadakila naman sa kaharian ng Diyos ay ang pagpapakababa, humility. Magka-contrast po yan. No? Magka-contrast. Ang pride galing kay Satan, ang humility galing sa Diyos. Pride will separate us from God. At nangyari na yan. Pride separate those angelic hosts from God. Almost one-third ng mga angelic hosts nahakot ni Lucifer. Then, nung makita niya ang tao, si Adam and Eve, nilikha ng Diyos, iniligay to reign on this planet at alagaan ang planeta nito, tinukso niya ang tao, inalok niya ang tao, dinisib niya ang tao, ating unang magulang, Adam and Eve, at ang nadisib si Eve. Si Adam naman, ay kusang ibinigay niya ang kanyang sarili kay Satan. Mas pinakinggan niya ang utos ni Satanas kaysa utos ng Diyos. Kaya sabi sa Bible, hindi naman si Adam ang na-deceive. It was Eve. Si Eve ang na-deceive. Kasi yung utos ng Diyos, huwag niyong kakainin niyang pinagbabawal ko. The tree of knowledge of good and evil. The moment you eat it, you will surely die. Kay Adam niya iniutos ito. Then, inirelay naman ni Adam kay Eve. Ang problem nito, nung kinain na ni Eve, kasama ni Eve si Adam. Nakatayo lang si Adam. Binigyan niya, inabot niya, kinain din. Dahil mahal niya si Eve. So, maliwanag kay Adam ang kanyang ginawa. Kusang binigyan niya sarili niya kay Satan. So because of Satan's pride, na-separate niya ang tao, hindi lang si Adam and Eve, kundi the whole generation, past, present, and future, na ihiwalay niya sa Diyos. That's why we are all sinners. But
we are saved by grace. Nung makita ng Diyos na the whole generations, past, present, future, ay separated from God, gumawa ang Diyos sa paraan. Bumaba ang Diyos sa planet Earth. Ang Diyos na napakataas, the creator of the universe, the owner of heavens and earth, the king of His kingdom, ang makapangyarihan Diyos, the omnipotent, omnipresent God, came down to our planet 2,000 years ago. He came down to our planet. He became a man. He humbled Himself at siya'y sumunod sa Ama para mamatay sa krus. Ibigay ang buhay niya to pay the price of our sins. At ang payment na ginamit niya to pay the price of our sins ay ang kanyang banal na dugo. He died for our sins. Then after 3 days, nabuhay na maguli siya, umakit sa langit, umupo sa kanang lahat ng taong lalapit, sasampalataya, tatanggap kay Jesus, will be saved. At hindi na siya pwedeng itapon sa lake of fire na kinreate ng Diyos para lang kay Lucifer and his angels. Kaya lang pupunta ang tao doon, nadamay, idinamay ni Lucifer. Inihiwalay niya sa Diyos. So ano makikita natin dito? Makikita natin una, merong pride, merong humility. Ang pride ay sa diablo, ang humility sa Diyos. The devil is the author of pride. God is the author of humility. Satan invaded this planet sa pamagitan ng kanyang pride, but God redeemed this planet sa pamagitan ng kanyang pagpapakababa. Magka-contrast, di po ba? Ang pride ay nagbunga ng kamatayan sa tao. Whereas the humility of God gave us life. Kikinig po ba tayo? Pag binasa natin ang Philippians chapter 2, basahin nga po natin. Philippians chapter 2, verse 5, maliwanag po ang sinabi patungkol kay Jesus. Verse 5, magkaroon daw tayo ng ganitong kaisipan o pag-iisip, kagaya ng pag-iisip ni Jesus. Verse 5, Philippians chapter 2, verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sa NIV po ito, NIV. Who being in a very nature God, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip, nasa kalalagay na at kalikasan bilang Diyos, who being in very nature God, God si Jesus, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in the appearance as a man. Verse 8, being found in the appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Si Jesus dapat daw tayo ganito ang mindset natin. Ganito ang attitude dapat natin. The attitude of our faith must be like this. Kagaya nung kay Jesus, He humbled Himself. He humbled Himself. At nagpakababa siya hanggang sa kanyang pagsunod, todo-todong pagsunod, complete obedience, hanggang sa punto ng kamatayan sa cross. So, ang humility, laging nagpo-produce ng obedience. Whereas, pride, laging nagpo-produce ang pride ng disobedience. Maliwanag po ba? Pride will separate you from God. Ang pride nagkokos ng division. Whereas humility ay will unite you sa ating Diyos. Ang pride, inihiwalay niya ang tao sa Diyos. Nag-cause ng division.
sa buong eternity, kung hindi dumating si Jesus forever, hiwalay tayo sa Diyos. Ang pride, nagkokos ng division hanggang ngayon. Whereas humility, nagkokos ng unity. Kaya yun ang paksa natin. The enemy of unity is pride. Kaya kapag isang tao may pride, lalabas na yung selfish motive. Pag meron siyang pride at napupuno ang kanyang puso at pag-iisip ng pride, lalabas na yung selfishness, yung I, me, and myself syndrome. Lalabas na yung greediness. Lalabas na yung jealousy. Lalabas na yung wala sa pakialam. No? Panggigipit sa tao, panglalamang sa tao, pagnanakaw sa tao. All kinds of sin magmamanifest. Dahil lahat ng sins ay created or galing sa pride. And the devil is the author of pride. Kaya anong ginawa ng Diyos? God, to save the world, God moved in the opposite spirit. When Satan invaded this planet by his pride, nung makita ng Diyos, ginawa ng Diyos, He redeemed this planet. Pumasok din siya sa planet Earth. At para magkaroon legal entry ang Diyos sa planet Earth, He became a man. Sapagkat ang may legal na pumasok sa planet Earth, ang qualification, he must be a man with physical body. Kaya si Lucifer hindi po legal ang pagpasok sa planet Earth. Bakit? Hindi naman siya naging tao Nagkaroon siya opportunity to step on this planet nung siya nagkaroon ng katawan. That's why, this is the reason why he possessed the body of the serpent. Kasi yung serpent, yung ahas tagalupa, pumasok sa door para magkaroon siya ng opportunity, open door, na makipag-usap sa tao. Illegal pa rin ang entry niya. Ang pag-enter niya sa planet Earth, illegal pa rin. Hindi kasi siya naging tao. Pero si Jesus, ang pagpasok sa planet Earth ay legal na legal. Why? Because Jesus became a man. Jesus became a man. At ang authority na inilagay ng Diyos, binigay ng Diyos sa tao, hindi kay Lucifer. At ang authority niyan ay hinayaan ng Diyos na tayo ang gumamit, magmamanage tayong planet Earth by using our authority at anumang ating pagkasunduan, anumang ating desisyonan, anumang ating piliin, igagalang ng Diyos, hindi pakikalman ng Diyos. God gave us the ability or the freedom to choose our destiny, the freedom of choices. Kung anong piliin mo, igagalang ng Diyos, hindi pakikalman ng Diyos. Kaya binili ng Diyos kay Adam and Eve, huwag nyo kakainin yan. Kay Adam, then nilagay kay Eve, Adam, huwag mong kakainin yan. Yung bunga pinagbabal ko, you will surely die. Nung hawak-hawak na ni Adam and Eve, yung bawal na bunga, na prutas, hindi pinitik ng Diyos, hindi tinapik ng Diyos, hinayaan ng Diyos na kainin. Hinayaan ng Diyos na sumuhay. Bakit? Kasi binigyan niya ang tao ng freedom to choose. Pinili ni Adam yung mali. Pinili ni Eva yung mali. Inalaw ng Diyos. Kasi may free will ang tao. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, pag pinili mo, ang ikaw ay lumapit kay Jesus, lumapit sa Diyos, pinili mo na ikaw ay maging anak ng Diyos, pinili mo na ikaw ay maging taga-kaharian ng Diyos, iaalaw ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, sapagkat yun ang pinili mo. Pero pag pinili mo maging masama, iaalaw din ng Diyos, bibigay ka ng Diyos sa masama. Anong piliin mo? Piliin mo na ikaw ay maging mahirap, iaalaw din ng Diyos na maging mahirap ka. Piliin mo ikaw ay maging masaktin. Lagi mo siya sabi, para ako'y mamamatay na, para ako'y mamamatay, para ako'y masasaktin, parang bibigay ng katawan ko. Iaalaw yun ng Diyos. Mararanasan niya. Pero kung pinipili mo, ay humaba ang buhay mo, pinipili mo, guminhawa ka, pinipili mo, ay pagpapala ng Diyos, sinabi mo, may hirap buhay, may COVID-19, but God will still bless me. God will prosper me. God will provide my needs. Iaalaw ng Diyos na mag-flow ang blessing sa atin sapagkat pinipili mo yung gusto mong piliin. Maliwanag po ba?
Ialaw yan Diyos, nilirespeto ng Diyos ang pagpili natin. Sino ba pinipili mahabang buhay? Habang buhay nyo. Sinong pinipili ang mga anak nyo magiging maghahakot ng grapa, basura, sino? Wala. Ayaw natin gano'n ng mga anak natin eh. So kung anong piliin natin, yun yung alaw ng Diyos. Si Satan, yung kanyang pride, ang nag-cause ng division sa kingdom of God. Nagkaroon ng another kingdom, kingdoman. Fake kingdom, kingdom of the devil. Imagine, na-divide ang mga angels. Meron nga second rebellion eh. Hindi na nga lang nakasulat sa Bible, pero nakasulat sa Book of Enoch. Yung Book of Enoch dati kasama sa compilation ng Bible eh. No? Pinaalis ng Roman Catholic ang Book of Enoch sa compilation ng whole Bible. May reason. Alam nyo naman ng araw. Sila ang naghahari ng araw. Under Roman Empire. Pag meron sila hindi nagustuhan, alisin. Pag kukontra sa kanilang panampalataya, hindi pwede yan. Tinanggal ang Book of Enoch. Ngayon, hindi na ma-include ang Book of Enoch sa Bible kasi sarado na ang canon ng measuring stick. Nagme-measure na alin ba talaga ang inspired by the Holy Spirit. Na-compiled na, sarado na ang canon. Hindi na pwedeng dagdagan ng 66 books. Anong gagawin sa Book of Enoch? Pero dami matututunan ako, dami ko nakita katotohanan sa Book of Enoch. Kukonsider na lang natin na Book of History or book as reference book. At doon ko sa Book of Enoch naintindihan yung kingdom of the devil and his demons. Doon ko naintindihan. Kaya pala ako. Kaya pala mayroong mga appearances, manifestation, demonyo, half human, half animal. Saan ba galing itong mga ito? Half human, half animal. Wala naman sinabi sa Bible na God created ng creature na half human, half animal. Wala naman ganyan. Yung pala itong mga ito ay offspring o mga anak ng mga fallen angels na nakiapid sa mga animals at nag-produce sila ng offspring sa kanila all things can become possible. Nag-produce ng offspring na monster. Half horse, half human, half fish, half human. No? Monster. At nag-produce din ng mga giants nung nakiapid ang mga angels, fallen angels ito, sa mga babae. Nasa Genesis chapter 6 yan. Ang naging offspring nila, mga giants. Sa mga angels, ang natural nila ay malalaki sila. So doon pinarumi ni Satan higit pa ang buong mundo. Kaya ginunaw ng Diyos ang buong mundo, nagsend ng dilubyo, Noah's flood, at si Noah at ang kanyang pamilya natira, 8 persons sa loob ng ark. Sila lang nagpasimula ng bagong lahi. Ang lahat, all perish during the flood. At ang mga namatay na yung mga giants, creatures, mga offspring ng mga fallen angels. At doon sila namatay, nawala ng katawan, they became demon spirits. Yung mga babaeng pumatol doon sa mga angels na yun, pinarusahan din ng Diyos, nagkaroon ng curse, they became mermaid. Naging sirena sila. Kaya yung mga spirit nila, minsan may manifestation, mermaid, pero mga ano na yun, manifestation ng spirit. Hindi totoong nandiyan. Wala na sila eh. Hindi sila makakalis sa planet Earth kasi sila'y pinanganak dito. Pag pinanganak ka sa planet Earth, hindi ka basta makakalis dito. Kaya sila, kasama sila, itatapos sa Lake of Fire. Okay, so ngayon, kapag ang isang tao, nagpasimula na ikinocompare na niya ang kanyang sarili sa iba. What's up? That is pride. Be aware na siyasati mo sa sarili mo. That is already pride. Mababasa po natin yan eh. Yung sinabi ni Jesus, sa kanyang malagad, sabi niya, na siya'y nangaral. May dalawang lalaki pumasok sa temple. Ang isa ay religious leader, Pharisee. Ang isa naman ay tax collector. At that time, tax collector were considered
as sinners, yung mga tax collectors. Kasi trabaho nito, mga karamihan sa kanila, mga Jews, na nagbayad sa Roman government ng malaking halaga, kaya mayayaman yung mga yan, para magkaroon sila ng right authority na maningil ng buwis. Kaya sila yung tax collectors, tapos binibigay din nila sa Roman government. Kaya sa paningin ng mga Jews, sila ay sinners, mga pinaka-sinners noong time na yun, at galit ang mga tao sa kanila, tax collectors. Ay pumasok pa rin sa temple, sabi ni Jesus, yung Pharisee, nanalangin. Sabi niya, Lord, salamat. Ako po ay nagpa-fasting. Lagi, nagbibigay ako ng tithes ko. At ako hindi kagaya ng makasalanan. Yung taong yun ako, buti na hindi ako kagaya mo. Kinukumpare na sarili niya doon sa sinner, sa tax collector. At full of pride siya. Sa kabilang ibayo, ito naman tax collector, hindi makatingin sa langit at dinadagukan niya, nakatungod, dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi niya, mahabag ka sa aking Panginoon, isang makasalanan. Inamin niya ang kanyang kalalagayan, hindi siya karapat-dapat sa Diyos, mahabag ka sa aking Panginoon. Ay, isa akong makasalanan. Sabi ni Jesus, sino sa kanila inaring ganap ng Ama? Of course, yung tax collector. Bakit? Kasi yung Pharisee, although siya ay religious leader, full of pride, rejected by God. Pero tinanggap niya yung isang makasalanan na nagsisisi, bagbag ang puso nagsisisi sa kanyang kasalanan, na nagpapakababa. Ang tunay na repentance, laging nagpapakababa. At nagpakababa siya, tinanggap silang Panginoon. Kaya makita nyo, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, God resists the proud, but gives grace to the humble. Nire-reject ang Diyos ang taong full of pride, pero siya ay nagbibigay na saganang biyaya sa taong nagpapakababa. Kaya i-check natin sa sarili. Once na kinukompare natin ang ating ministry sa ibang ministry, that is already pride. And that's not the mind of Christ. Sabi sa Philippians 2:5, di ba? Let this mind be in you. Magkaroon kayong ganitong kaisipan, ganitong attitude. Laging attitude ang pagpapakababa. Pero pag kinukumpare natin ang ministry natin sa ministry ng iba, mas matindi ang ministry natin dito, mga kapatid. Successful ng church natin. No? Yan ang pagbagsak ng ministry, kinukumpare sa iba. Halimbawa, may ministry ka, ikaw ay worship leader. Lord, salamat, mas maganda ang boses ko dito sa song leader sa kabilang church. Kinukompare mo sa sarili mo. That is pride. Pag kinikriticize mo na ang idea ng iba o kinikriticize mo yung ginawa ng isang tao, kinukompare mo sa sarili mo, kinukompare mo sa iba, yung pag-compare, that is already pride. At hindi yan sa Diyos. Si Satan, kinumpare niya sarili niya sa Diyos. Magiging tulad ako sa Diyos. Mamanis ko ang kingdom na higit pa sa ginagawa ng Diyos. Sasambahin ako ng lahat ng nilikha ng Diyos. Nag-cause ng division. Because pride always cause division. Pag meron kang hindi nagustuhan sa leader, o sa boss ng company, o sa teacher, sa lahat ng authority figure na ikaw ay under, pag hindi ka nagustuhan at sinasabi mo, ito ang tama, dapat ito ang mangyari, that is pride. Sapagkat ang humility, ang kabalitan ng pride, humility always submit himself to that authority figure. Kaya nagkakaroon ng division pag nawala na yung submission. At nawawala ang submission pag pumasok ng spirit of pride. Ilang mga churches dinivide ng pride. Bakit? Pinanggalingan niya, hindi nila gustuhan yung pamamalakad, yung desisyon, yung bagong pamaraan ng pastor. Nagrebelde. Hinati ang church. Hindi nila gustuhan yung pamaraan nung kumpanya, nagrebelde sila sa kumpanya. Hindi nila gustuhan yung
utos ng magulang sa mga anak, yung mga anak nagrebelde. So, ang pride, laging nagre-rebelde yan, lagi siya sabi, tama ako tama. And that is pride. At pag pumapasok niya sa puso natin, mga Kristiyano, siya sa atin natin, be aware. Pumapasok tayo sa trap ni Satan. And that will cause division. Maliwanag po ba? Kahit pa sabihin, tama ka. Pero yung pag-under ng authority, kinalaban mo, kinriticize mo, at sinasabi, mas magaling ako rito, mas tama ako dito, that is pride. At ikababagsak yan. Because humility always submit himself to authority figure, always obey to the authority figure. Kaya sabi ko nga, nakakalungkot kasi ito, maglalagay tayo nito. No? Total, malayo naman ang distance ko sa inyo. Higit pa yata sa 10 meters. Tsaka, wala naman po akong COVID. Wala po akong COVID. Pero paglabas natin, dapat sumunod tayo. Ang pagsunod sa authority figure, sa utos ng presidente natin, ay pagsunod sa Diyos. Once you rebel against our government, rebellion yan. Hindi lang sa government natin, kundi rebellion sa Diyos. Amen. Sino naniniwala sa sinasabi ko? Totoo po yan. Alam mo si Stacy, napanood akong mga video, nag-conduct ng conference. Hindi pa maganda nito mga kapatid natin sa Panginoon yan. At mga movement na pinanggalingan ko rin. Nag-conduct silang conference kasi yung isang sikat na evangelist na inaresto dahil sinasabihan na siya ng authorities, so huwag kayong magkakaroon ng service, bawal pa ngayon. Kailangan may social distancing, kailangan may face mask. Nag-conduct sila, walang face mask, walang social distancing. Okay, let's shake one another's hand. Nag-akapan pa doon. Inaresto siya. Pero itong huli, balita ako, nanalo sa case. Sabi pa, nanalo. Siguro wala pang batas sa Amerika. Kasi sa Amerika, sa atin din naman, separate ang states sa church separate. Siguro yun ang pinalaban, kaya nanalo siya. Supposedly, dapat kulong siya, pero nag-veil siya, kaya nakalaya siya. Nanalo daw. Ang huling balik. At nanalo siya, ang mga churches na malaki, naggawain. Kita-kita ko sa YouTube, sabi ko, oh my God, patawarin tayo ng Panginoon. Dahil nag-conduct sa conference, hindi nila nire-required na pumasok na mag-face mask. Majority, kung halimbawa out of 1,000 ay siguro mga 10 lang ang may face mask. Walang social distancing, magkakatabi sila sa upuan at titigas ang ulo. And those people are Christians. Ba't ganon? Kasi karamihan sa kanila in-accept, karamihan sa mga Kristiyano sa ibang bansa, in-accept ang fake news na ang COVID hindi totoo. Na ang COVID ay kunwari lang para makontrol ng government ang church. And that is foolishness. That's not true. Sapagkat makakisilip mo naman sa microscope kung totoo hindi ang COVID. Sabi ko, how come na-deceive, pati mga Kristiyano, mga preacher, mga pastor, anointed man of God, na-deceive na maniwalang ang COVID hindi totoo. Sino dito naniniwala hindi totoo ang COVID? Sino dito naniniwala totoo? Hindi totoo. Ilang milyon na mamatay. Kasi meron ding news, fake news yun, sabi, actually, parang ordinary flu lang yung daw COVID, hindi naman talaga nakakamatay na gano'n. Ang nakakamatay daw yung satellite na 5G na ini-introduce ngayon sa mga cellphone, sa mga gadgets, 5G na meron radiation matindi na kaya kang patayin. Pag in-intensify, in-intensify, kaya ka patayin on the spot. Parang microwave, no? Sa microwave,
2 minutes, kumukulo. Ilagay mo, kumukulo yung kape na malamig. Within 2 minutes, bubulwak, aapaw pa nga yun. Hindi mo nakikita, walang apoy. Walang rays. Walang wave. Hindi mo nakikita ng iyong mata. Pero merong power na nagpapakulo. Parang ganun din daw yung 5G. Hindi ko alam kung totoo hindi. Pero maraming naniwala. Kaya sabi, huwag kayong maniwala sa COVID. Kalokohan niya. Huwag kayong magsusuot ng face mask. Hindi totoo yan. Kaya, yung isang pastor matanda, sabi na, kalokohan yan. Ako, hindi ako magpe-face mask. Hindi ako mamatay. Because I'm protected by God. After 1 week, na-COVID siya. Patay ka agad. Masama pa nito, nahawahan niya yung asawa niya at saka yung daughter niya. Matandang pastor. So, hindi po natin pinopromote dito ang gawa ni Satanas sapagkat ang COVID ay isang demonic pandemic sa buong mundo. Atak yan ni Satan sa buong mundo, hindi lang sa church. Pero malungkot, marami tayong mga kapatid, mga churches, at mga tinitingnan nga lang malalaking ministry, nag-conduct ng open conference na mga walang social distancing. Wala talaga. Kaya sabi ni Pastor Can, sa kanila, sa Amerika, every day, 1,000 na namamatay. At sabi nga, higit pa minsan. 1,000 a day. Namamatay, pinapatay ng COVID-19. Bakit? Kasi totoo yan It's a fact. Pero there is greater than facts of life. Ano yun? The truth of God's Word. And Jesus is the truth. We believe that God will protect us. We believe that He who is in us is greater than coronavirus. That is faith. Pero we must obey kung anong patakaran ng government. To be safe. Bakit? Once na may binayolate ka sa kautusan ng tao for orderliness, once na may binayolate ka sa utos ng gobyerno, unless ito ay hindi violation against the Word of God, pag may binayolate ka at kinontrol mo ang batas sa gobyerno, kinokontrol mo rin ang Diyos. And God won't protect you. Kasi sumuway ka sa pamamaraan ng tao, sumusuway ka rin sa Diyos. Kakikinig po ba tayo? Kaya we must obey our authorities. Kaya sinabi ni Paul. Imagine sa panahon ni Paul, ang bangis ng salbahe ang mga Roman soldiers, Roman Empire, salbahe sila. Wala silang ginawa, wala silang na-contribute sa mundo, kundi sunugin ang mga historical books ng mga bansa, pati historical books natin. Wala silang ginawa, wala silang na-contribute, kundi sunugin ang mga historical books kaya para hindi matrace kung ano ang history na karaan ng lahi ng tao. Ganyan din ang ginawa sa atin ng mga Kastila. Pinagsusunog nila historical books natin. At yung iba, hindi yun ang totoong istorya ng Pilipinas. Diba? Ang istorya ng Pilipinas, napakayaman ng bansang Pilipinas, no? May education na tayo noon. Hindi tayo pupunta dyan. Okay. So, hanggang dito na lang po. So, kung ang pride ni Satan, dinivide niya ang mga angels sa langit. Dinivide niya ang mga tao. Dinidivide niya ang family, dinidivide niya ang church, dinidivide niya ang mga employees sa company, dinidivide niya ang mga politicians. Kung ang pride nagkakos lagi division, sapagkat ang pride ay spirit from the devil, listen, ang humility of God, humility na nirelease ni Jesus sa mga Kristiyano, will unite us sa bawat isa. Humility of God through the Word of God, through Jesus, will unite once again our family, our governments, our employees, the mga companies. Unity brings oneness. No? Kaya ang prayer ni Jesus sa Ama, sa John chapter 17, verse 22, ang sabi po dito ay ito, Father, John 17, verse 22, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. Ama, yung glory binigay mo sa akin, ibinibigay ko rin naman sa akin mga alagad.
upang sila'y maging isa o magkaisa, gaya naman natin na iisa o nagkakaisa. Yan ang prayer, pangarap ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa ating mga alagad niya. Tayo'y patuloy na ma-unite, magsuportahan, ang pamilya natin ma-unite din, no? Ang mga ibang churches, the whole body of Christ, magkasundo-sundo, maging united together as one church, one body of the Lord Jesus Christ. Kasi yan ang prayer, ang pangarap ni Jesus. Once na ikaw ay nag-eject ng rebellion sa church, once na ikaw ay pinagmulan ng paghiwa-hiwalay, that means the devil is using you to divide the church. At ang pangalang Diablo, pangalang devil, means division. He is the author of division. Bakit dinidivide niya ang lahat? Dinidivide niya lalo na ang church. Bakit dinidivide niya ang family? Sapagkat when there is unity, there is power. And when there is power, there is the releasing of God's blessing. Huwag niyo kalilimutan, Psalm 133, verse 1, 2, 3. Verse 1, nakita ng Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, ang kanyang bayan may unity. Verse 2, nag-flow ang anointing. Gaya daw ng dew in heaven na bumabagsak sa ibaba. And that dew is the anointing of God. At gaya rin daw yung anointing na tumulo sa ulo ni Aaron, bumagsak sa kanyang balbas, sa kanyang laylayang kanyang damit. Ganon ang flow ng anointing. Kung merong unity, merong anointing. At pag nandyan ang anointing, sabi sa verse 3 ng Psalms 133, God will command His blessings to come. See? So humility releases the blessings of God, whereas pride will hinder the blessings of God. Pride brings curses, whereas humility brings deliverance and brings the blessings of God. Kaya kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, let's remain humble under the mighty hand of God. At sa 1 John chapter 5, verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. Sinong gusto ng promotion sa Panginoon? Humble ourselves before God. Makikita natin, habang tayo patuloy nag-humble, na-unite ang family, na-unite ang church, na-unite ang group of people kung saan tayo mapapunta, nagkakabati-bati sila. Ma-amaze kayo. Pag kayo ay humble sa harapan ng Diyos, the anointing of God is flowing in you and upon you, nag-overflow. Pag kayo pumasok sa isang group of people na nagkakagalit-galit, mapapansin nyo, God will use you to unite them once again. God will use you para sila'y magkapatawaran, magbati-bati, at sila mismo ma-amaze. Ba't tayo nagkasundo-sundo? Ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Pumasok ka lang sa eksena. Hindi nila alam, God is using you and the anointing of God is flowing through you. And that anointing is the anointing of humility, which will reconcile His people. Nakikinig po ba tayo? Pag ikaw ay full of pride, pag pumasok ka sa isang barkada, listen, meron ako mga alam na ganyang cases. A man who is full of pride, pag pumasok sa isang barkada, nadidivide yung barkada. Kahit saan siya pumasok, umaten sa church, nadivide yung church. Meron siya spirit of division. Bakit? He was full of pride. Hindi niya alam, may sapi siya ng demonyo, ng pride. Na-divide ang family niya, na-divide ang church niya, na-divide ang barkada niya. Grabe ang ginawa ng pride. Because pride is of the devil, whereas humility is from God. Amen. Tinataas na promote ng Diyos ang tao nag-humble sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kapag sinabing, under the mighty hand of God, humble yourself, that means you are submitting yourself under the authority of the Almighty God. You are obeying, submitting yourself under His authority, the authority of the hands of God. Yan ang ibig sabihin. And God will promote us in due time. Mga kapatid, ingat tayo sa lahat ng ating mababasa. Ingat tayo sa YouTube. Marami po ang fake news. Marami. Kagaya sabi, COVID, hindi totoo yan. Huwag kayo maniniwala doon. Mismo mga Kristiyano pa, nagpapakalat yan eh. Napasahan nga ako yan eh. Hindi ko na pinasa eh.
true, half false. Bit ko, papasa, may halong hindi totoo. May halong hindi totoo. Ng COVID daw, hindi totoo. And the government is deceiving us para tayo huwag magkaroon ng church gathering. That is foolishness, hindi yan totoo. Ang katulad niyan, yung kumakalat na balita, buti nga, hindi nakakarating dito sa Amerika, sa Europe, kumalat yung paniniwala na the earth is flat. Mga professional lang, paniwala sila that the earth is not round. Na ang NASA, NASA, deceive us, deceive the world, na sinasabi the earth is round. Sabi, that is not true. Niloko tayo. Ang totoo niyan, the earth is flat. Ano yung flat? Flat. Sabi ko, hindi ko naman magamit yung salitang, ang tatanga naman itong mga tao ito dahil ayoko magsalita ang tanga. Sinasabi ko lang, that is foolishness. Garbage. Bakit? Pag flat, sumilik, dumating ka sa dulo, di makikita mo yung ilalim. Flat Flat. Pumunta ka sa isang point, ikutin mo yung point, babalik ka sa point na pinanggaling. Bakit? Because the earth is round. Kasimple. Pero maraming naniniwala, mga may pinag-aralan, that the earth is flat. Marami na nadideceive. Yes. Another fake news yan. So mag-ingat po tayo. No? Kapag kayo may pakikinig ng preacher, may babasahin book, mag-message kayo sa akin, tanong nyo, sino yan? Sino yung author niya? Sino nagsabi nga? Sasabihin ko sa inyo, dahil halos kilala ko yung mga preachers, masasabi ko sa inyo, huwag mong basahin niya kapatid, bakit? Jehovah's Witnesses yan. Jehovah's Witnesses. Ako, pag nagbasa ako, meron akong pinapanood sermon sa YouTube, sabi ko, something is wrong. Galing na preacher, something is wrong. Something is wrong. Then later on, sa bandang huli, malalaman ko, ay, kulto pala. Jehovah's Witnesses pala. Pero akala mo, totoo. So, ingat po tayo. Let's all stand in the presence of God. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. We bless your mighty name. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa umaga nito, we continue to worship you, Lord. Tapos natin tigamay sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, teach me, Lord, to humble myself under your mighty hand. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging masunurin po ako sa iyo. Because I love you, Lord, with all my heart. And I will remain faithful and humble under your mighty hand. In Jesus' name, amen. And amen. And amen. Amen. God bless you all. Mga kapatid, thank you po. Ano po ito? Pag-pray natin. Saan kakasal? Hindi ako nakaalis. Sa Sabado? Saan mo ito? Kasi yung sa immigration, yung papers ko, ang sa wedding ni Christina, itong Sabado to sa July 18. Instead na ako'y aalis, di ako natuloy kasi yung release ng paper ko, July 28. At saka mahirap umalis ngayon. Sige, pag-pray po natin. Kakasal na pala si Christina. No? Anak po niya yun, Christina. So, praise God. Let's, yun na po natin kamay sa prayer request ito. Lord, pinapahalagan namin ang request ito. That's why amin po dinadala ito sa iyo po trono. Magkaroon po ng magandang panahon, opportunity, at masayang panahon sa araw ng kasal ni Christina sa Sabado. 2:00 ng hapon sa Amerika. Panginoon, maraming po salamat. Ikaw po ang Diyos na lumilikha ng magandang klima, magandang panahon. At Lord, I declare blood covering kay Christina, sa kanyang mga pangasawa, at sa lahat na magiging bisita. Cover them with your precious blood. Protect them, Lord, from coronavirus. In the name of Jesus. Lord, pagpalain mo rin ang kanyang ina, Sister Mirna. Panginoon, patuloy na ikaw ang tatagpo sa kanyang pangailangan. You will continue to protect her, Lord, at ganyan si Brother Noel, Panginoon. Lord, cover them with your precious blood. Protect them against coronavirus in the name of Jesus. At Lord, pagpalain mo rin ang bawat isa sa amin. Cover us. Continue to cover us with your precious blood.
Ganun din ang aming mga pamilya. Thank you, Lord. And all glory belongs to Jesus. Amen, amen. By the way, maraming salamat sa mga nagbigay ng love gift para makabili tayo ng gadget na ibalita sa inyo na kailangan ng lingkod. No? At nakabili na po. At marami pa tayong idadagdag para sa kagalingan, kagandahan ng ating pong komunikasyon. At praise God sa napakagandang laptop at praise God din sa iba pa mga gadgets na ating pong nabibili. At pagpalain po kayong Diyos. Ulitin ko, maraming po salamat sa mga nagbigay ng love gift para sa laptop at sa mga gadgets na ating pong kailangan para sa ating pong ministry ng communication. Sapagkat ito pong panahon nito ay, ang hirap na bumalik sa natural. Ito na po yung normal natin. Lahat tayo, para tayo po mga ninja assassin, mga naka-face mask. Pero, ang tinatanta ko, pag hindi nag-normal na flat ang sitwasyon ng 2 years, at yung balita ko na merong pag i-release na mas mabangis na pandemic sa buong mundo or virus, pag hindi po nagbago at totoo yung news na yun na ginawa ng tao, grabe, sobrang magiging hirap sa buong mundo. At nasa Bible po yan, na pag pumasok na, dumindi na, at pumasok at yatawag na Great Tribulation, bago umigting ang hirap, bago magkaroon ng pumasok sa Great Tribulation ang mga Kristiyano, we will be caught up in the air. And that is the rapture of the church. Anong purpose sa rapture? Para hindi tayo makasama sa matinding kahirapan sa buong mundo. Ngayon, ginagawa na, may mga vaccine, minsan, yan ang delikado, baka yung vaccine na release, kapag ito'y galing sa Amerika, delikado, lalo na pag ito'y galing, pinagdududahan ng marami si Bill Gates, dahil may, sabi sa balita, may gawaan daw ng vaccine, at yung vaccine, baka merong microchip, at yung microchip ay possible, yun ang sinabi sa Bible, na may tatak sa right hand, at sa forehead, will be doomed forever, magiging property ni Satan, at mawala ng salvation. So, ingat tayo. Ingat tayo. Hindi ko sinasabi lahat ng vaccine, yan na yung kay Antichrist daw. Sabi ko nga, mas safe pa siguro yung kay Lapabunan at local na vaccine dahil dito sa atin. Pag galing sa States or galing sa Europe, medyo isip-isip muna tayo. Baka yan product ni Antichrist. Ano? Kaya po rin, Panginoon, nasa pintuan po tayo ng tribulation. Hindi pa ito. Nung panahon ng araw, iniisip ko, paano kaya makokontrol ang buong mundo? Paano kaya magkakaroon ng great tribulation? Ang mundo ano yan powerful ang mundo, bawat bansa, may kanya-kanya. Paano kaya yun pala? Isang pandemic lang ang sasalang. Biglang bagsak na kagad ang mga economy. Paano kung may sumunod pang another na mas matindi kaysa coronavirus? Sobrang bagsak na. So, nasa pasimula po tayo ng tribulation. Pag hindi magbabago, kapatid, ngayon pa lang, prepare yourself. There will be the rapture of the church. Amen. Kayo ba ang tanda? Kayo ba ay handa? Sapagkat ang makakasama lamang po sa rapture ay ang mga mukhang artistahin. Joke lang yun. Ang makakasama sa rapture, yun lang po maiinit sa Panginoon. Sinabi sa Revelation chapter 3, you are neither hot nor cold. I will spew you, I will vomit you out of my mouth, sabi ni Jesus. Pag sinabing I will vomit you or spew you out of my mouth, that means rejected ka ng Panginoon. Hindi ka makakasama sa rapture. Wala ang iyong buhay na wala hanggan. So, kausapin natin mga kapatid na nanlalamig. Kapatid, uminit ka na. Baka anytime pwede mag-rapture. Wala nang time para mag-compromise. Wala nang time para mabuhay sa sarili. Mabuhay na lang tayo sa Panginoon. Amen.
Wala nang compromise. Nasa bingit na nga tayo, critical na nga ang panahon eh. Ito ang panahon na dapat ang mga Kristiyano magpakainit na eh. Magpakainit. Sapagkat the devil will try his best na hindi tayo makapag-gathering, hindi tayo makapagkaroon ng communication. Kaya nga yun ang purpose ng laptop, purpose ng ibang gadget, at para tayo po makabili ng mga gagamitin natin for a better communication. Kaya nga yan ang purpose kung bakit nandiyan si Labor para siyang utusan natin bumili sa mga lugar na delikado. Natatakot siya pumasok sa Quezon City, kaya sa Maynila kahapon. Kasama namin kahapon sa Maynila, nasa Manila kami. Yun ang lugar na maraming COVID victims eh. Pero ang sa atin po, nag-iingat tayo. Nag-iingat. And God will protect us kasi nag-iingat tayo. Compared to sa iba, walang pakialam. Hindi totoo yan. Huwag tayo mag-face mask. Bakit? Ang laki kaya ng pananampalataya ko. Ang pananampalataya ko ay nagsasabi, God will protect me. That is not faith. That is foolishness or presumption. Walang ganyan sa Bible. Remain humble under the mighty hand of God. Amen. Kaya purihin ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ito po ay naka-livestream po tayo para doon sa mga kapatid natin hindi maka-attend, nasa Facebook po ito. I don't know if nasa YouTube din ito. Kaya yun ang isa sa mga gadget po natin na nagpo-provide ng access sa atin na malinaw na live stream at makapasok tayo sa Facebook at sa YouTube. God bless us. So pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you. Ingat lang po. Stay safe. Better stay at home. God bless you. Dito po ang labasan. Dito po. Sa kaliwa. Yan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you.